Are you okay, Leah? Naramdaman niyang paghawak ni Carmelita sa balikat niya habang nakatayo siya sa tapat ng bintana at pinagmamasdan ang madilim na paligid. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata at bahagyang yumuko. Hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa lahat ng sinabi ni Jeremy sa kanya. Sa pangmamaliit nito sa kanya at pagtapak sa pagkatao niya. Naiinis pa siya sa binata dahil nagpapanggap itong mabait sa kanya at naguguluhan siya sa pinakikita nito. Hinarap niya ang kanyang ina at ngumiti na may pagpapanggap. Okay lang ako, ma'am, aniya. Naisip ko lang kung umalis na kaya ako sa trabaho ko. Kumunot ang noon ni Carmelita. Bakit naman anak? Napapagod ka ba? May ginawa bang masama sa'yo si Jeremy? Did he hurt you? Sunod-sunod na tanong nito na bakas ang pag-aalala doon. Bumuntong hininga siya tumarap muli sa labas ng bintana. Wala po siyang ginagawa sa akin, mom. Pero naisip ko pong baka maging dahilan lang na pag-aaway namin. Palagi ni Alex ang pagtatrabaho ko kay Kuya Jeremy. Dahilan niya kahit hindi naman talaga niya yun naisip. Kaya mo na bang iwan si Jeremy, nak? Para kay Alex. Seryosong tanong nito. Natigilan siya, humarap muli siya sa kanyang ina. Bakit po parang hindi kayo tutol sa pagtatrabaho ko kay Kuya Jeremy? Nagtataka niyang tanong. Bahagyang yumuko ang karap niya. Hindi sa ganoon anak, kaya lang alam kong dahilan mo't naintindihan kita kung bakit pinili mo pa ring alagaan si Jeremy. Mahirap magmahal, mahirap maging masaya habang may bigat kang nararamdaman dyan sa puso mo. Habang nandyan yan, hindi mo maibibigay ng buong pagmamahal mo sa taong nasa tabi mo ngayon. Seryosong sambit nito. Natigilan siya. Umiwas siya ng tingin at bahagyang yumuko. Kaya na nga ba niyang iwan si Jeremy kasama ang bigat at konsensyang nararamdaman niya para rito? Hindi ko alam, mom. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang iwan si Kuya Jeremy. Kahit alam kong hindi yun gusto ni Alex. Naguguluhan niyang tanong. Marahang inimas nito ang balikat niya. Tinanong mo ba ang sarili mo kung anong totoong nararamdaman mo kay Jeremy? Napatingin siya sa kanyang ina at hindi nakasagot. Naiintindihan ko kung hindi lang konsensya at awa ang nararamdaman mo para sa kanya. Dahil naging parte siya ng buhay mo at minahal mo ng labis. Aminin mo man o hindi, apektado ka pa rin sa pagmamahal mo noon kahit pa nakaraan na yon. Mom, tanging nasabi niya. Ngumiti ito na tila sinasabing okay lang na maramdaman niya yon. Anak, kung ano man ang desisyon mo, palagi kitang susuportahan. Pero palagi mong tandaan na sa bawat desisyong gagawin natin, may pwedeng masaktan at may pwedeng sumaya. Tumango ito. Ano pa nga bang mararamdaman niya para kay Jeremy at para kay Alex? Bakit hindi pa rin niya magawang piliin ng buo ang lalaking tumanggap sa kanya at nanatili sa tabi niya? Bakit hanggang ngayon, nagtitiis pa rin siya kay Jeremy kahit pwede naman niya itong iwan? Kamusta si Alex, Bianca? Tanong ni Talia sa kaibigan habang nakaupo ito sa sofa. Tinext niya kasi ito para makausap dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya sinasagot ni Alex. Nag-aalala na siya sa nobyo. Umirap sa kanyang kaibigan dahil alam niyang naiinis din ito sa ginawa niya. He's not fine, Leah. Palagi siyang wala sa bahay at umuuwing lasing because of you. Dahil mas pinili mong manatili kay Kuya Jeremy. Suminghap ito. Leah naman, nasaktan mo si Kuya pero ginusto mo pa rin piling manatili sa mansyon na yun. Anito na hindi na naitagong nararamdaman. Yumuko siya at bumakas ang konsensya sa kanyang muka. Bianca, I'm sorry kung nasaktan ko si Alex. Pero that was not my intention. Alam mong dahilan ko why I choose to take care, Kuya Jeremy. Gate niya. Naintindihan ko yung Leah, pero alam mo kung ano mas masakit para kay Kuya Alex? You lied to him. Hindi mo sinabi sa kanya kung kanino ka nagtatrabaho at naging dahilan yun para pagdudahan niyang pagmamahal mo sa kanya. Paliwanag naman ito. Hindi agad siya nakaimik dahil alam niyang kasalanan niyang bagay na yon. Hindi lang niya alam kung paano sasabihin kay Alex ang tungkol doon. Lalo't alam niya magagalit lang ito at pipigilan siya. Can you tell me where he is, Bianca? Kailangan ko makausap si Alex, aniya. Bumuntong hininga si Bianca. Bakas pa rin ang inis sa mukha nito. Honestly, I don't know where he is, Leah. Nang malaman niyang nandito ka, inutusan niya akong sunduin si Karim sa school because, obviously, he's still mad at you. Pagtatapat nito,
Bumuntong hininga naman siya, bahagya siyang yumuko habang nakasimangot dahil mas lalo siyang nagigilty sa ginagawa niya dahil nasasaktan na niya si Alex na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya. Mama! Napalingon siya kay Karim na papalapit sa kanya na may dalang papel. Agad siyang umiti para itagong lungkot sa kanyang muka. May kailangan ka, nak? Mama, sabi po ni ma'am, kailangan niyo raw po itong pirmahan para po sa parents meeting next week. Ani Karim, habang hawak ang isang papel. Kumunot ang noo niya at alanganing ngumiti. Kinuha niyang hawak nito at tinignan iyon. Binasa niya at muling tinignan ang kaharap. Ngumiti siya. I'll sign it later, okay? Marahan niyang hinimas ang buhok nito. Ngumuso si Karim. Okay, mama. Sana po maka-attend kayo kasi sabi ni ma'am, ibibigay rin po yung grades namin. Umaasang anito. Nagkatingin na sila ni Bianca dahil alam niyang hindi siya sigurado kung makakapunta siya sa meeting na sinasabi nito. Hindi pa niya kayang iwanan si Jeremy dahil mabigat pa sa loob niya na gawin iyon. Sige. Hindi niya natuloy ang sasabihin nang makarinig siya ng doorbell sa labas. Wala doon ang mga magulang niya dahil may pinuntahan kaya baka sila na yon. Anak, baka ang lolo't lola mo na yon. Aniya sa anak para sabihing buksan nito ang maliit na gate. Ngumiti si Karim. Sige po. Masayang sabi nito tumakbo palabas ng bahay. Ano, hanggang kailan ka dapat malagay sa sitwasyong kailangan mong mamili? Seryosong tanong ni Bianca. Suminghap ito. Lia, alam mong naintindihan kita kung bakit kailangan mong alagaan si Kuya Jeremy. Pero hindi mo ba naisip na baka dahil sa guilt na nararamdaman mo, may masaktan ka mga tao na totoong nagmamahal sa'yo? Seryosong tanong nito. Natigilan siya at hindi kagad nakaimik dahil alam niyang may puntong tinura nito. Hanggang kailan niya kailangang mamili at hanggang kailan niya pipiliing manatili sa tabi ni Jeremy. Bakit kahit nasasaktan niya si Alex, hindi niya magawang iwan ang lalaki na nakit sa kanya? Bianca, hindi ko. Mama, hindi po sila lolo't lola nandito. Kaibigan niya raw po sila. Sabay silang napatingin ni Bianca kay Karim at gano'n na lang ang gulat nilang dalawa nang makita kung sinong kasama nito. Natigilan siya at halos mahulog sa kinauupuan. Kuya Jeremy? Hindi makapaniwalang bigkas ni Bianca sa pangalan nito. Napalunok siya at napahigit ang pagkakahawak sa short na suot niya. Nakasuot ng sunglasses si Jeremy habang hawak nitong tungkod nito at nakaalalay naman si Hunter. Anong ginagawa niyo dito? Natetense na siya at nararamdaman niyang panginginig ng mga kamay niya. Tinignan niya si Karim at mas lalo siyang kinabahan. Mabilis siyang tumayo at hinawakan ng braso ng anak at hinila to palayo sa kanila. Gusto ko lang malaman kung saan ka nakatira ngayon, Lia. Sige na Karim, pumasok ka na muna sa silid mo. Utos ni Talia sa anak niya. Hindi niya maiwasang hindi mataranta at kabahan sa pagkikita ng mag-ama. Paano kung magtanong si Jeremy kung sino ang bata? Anong isasagot niya? Totoo nga, ikaw nga Kuya Jeremy. Ani Bianca na hindi na naitago ang pagkasabik sa binata dahil naging malapit din naman sila sa isa't isa. Nilapitan nito si Jeremy at marahan tinitigan sa kaniyakap. I'm happy to see you again, Kuya Jeremy. Masayang anito. Walang reaksyon si Jeremy habang nanatili lang ito sa kanina nitong pwesto. Nakasuot ito ng sunglasses kaya hindi niya makita ang paggalaw ng mga mata nito. Kapag kuway ngumiti ang binata. Bianca, ikaw na ba yan? I almost didn't recognize your voice. You already grown up? Komento nito. Si Bianca naman ang lumungkot ang mukha at pinagmasdan si Jeremy. I'm sorry, Kuya Jeremy, for what happened to you. I feel bad dahil sa nangyari. Anito. Dahan-dahan niyang tinago sa likod niya si Karim at hinarap ito habang abala sa pakikipag-usap si Jeremy kay Bianca. Doon ka na muna sa silid mo. May hinang utos niya at marahan itong tinulak. Nakahinga siya ng maluwag nang walang imik na sumunod ang anak niya. No, you don't need to say sorry Bianca. It wasn't your fault. Ani Jeremy. It was my fault, right? Yun naman ang palagi mong gustong iparamdam sa akin, di ba? Na ako may kasalanan ng lahat? Sabat niya habang seryoso nakatingin sa binata. Bakit ka nandito? Sabay malamig niyang tanong. Binalingan niya si Hunter na tahimik lang. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Sinabi ko na di ba? I just wanna know where you're living. Ulit ito sa kaninang sagot. May masama ba doon, Talia? Hindi siya kumbinsido sa sagot ni Jeremy.
Wala naman itong pakialam sa kanya kaya bakit biglang gusto nitong malaman kung saan siya nakatira. Malakas ang kutob niya na may pinapakay itong hindi maganda. Kung nandito ka para makita kung paano ko tinanggap ang karma ko. Well, hindi ka nga pala nakakakita. Pabulong niya sabi sa huling pangungusap. Sumingap siya tumalokip-kip. Now that you know where I'm living, pwede na kayong umalis. Pagtataboy niya. Wala siya sa bahay ni Jeremy, kaya may karapatan siyang sungitan ito. Aw, hindi mo malang ba kami paupuin? Paiinumin? Ganito ka ba tumanggap ng mga bisita? You're too harsh, Talia. Can you be kind to your visitors? Seryosong sabi nito na tila ba inaasar siya. Kumunot ang noon niya. Bisita o busita? Tanong niya't umirap. Napasinghap si Jeremy at natawa. Bakit sinusungitan mo ata ako ngayon? You acting strange, puna nito. When we were at the house, napakabait mo sa akin. Diniig mo pang ang girlfriend ko mag-alaga. Nalaki ang mga mata niya at kagad napatingin kay Bianca. Nababaliw na ba talaga si Jeremy para sabihin yun sa harap ng kapatid ni Alex? Anong sinasabi mo? Anong girlfriend ang pinagsasabi mo? I'm just doing my job. Git niya. Your job or you still in love with me? Can you please stop, Kuya Jeremy? Kung nandito ka lang para sirain ang araw ko, pwede ka na umalis. Pagtataboy niya. Naiinis siya sa ginagawa nito. Wala akong oras na patulan ng pagiging isip bata mo. Ngumisi si Jeremy. Ako ang isip bata? Come on, you're the one who's acting weird here. I'm here not to fight with you. Pero sinusungitan mo ko. Gusto ko lang namang malaman kung saan ka nakatira, Talia. Seryosong balik na tila ba wala itong ibang pakay sa kanya at talagang interesado lang ito. Natigilan siya dahil naramdaman niya ang pagiging seryoso nito. Napayuko siya. Calm down, Leah. Kuya Jeremy, hanggang ngayon parang asa't pusa pa rin kayo. You both grown up already but on how you treated each other still the same. Napailing ito, bumuntong hininga siya tinarap ulit si Jeremy. Alam mo na kung saan ako nakatira, diba? Pwede ka nang umalis. Pero kung masaya kang malaman kung anong buhay na meron kami ngayon, you can stay whenever you wanted to, para lang masatisfy ang galit at paghihiganti mo sa pamilya ko. Mahina niyang sabi, pero sapat para marinig ng mga naroon. Nasapo ni Jeremy ang noon nito na halatang naiinis na sa ikinikilos niya. Hindi niya lang maiwasang hindi sungitan ng binata, lalo't alam naman niya ang totoong pakay nito kung bakit ito naroon. Ganyan na ba talagang tingin mo sa akin, Talia? I'm trying to forget everything. Sinusubukan ko magpatawad but you keep on insisting me. Who you think I am? Inis na nito. Natigilan siya. Totoo ba ang sinasabi nito? Nagangat siya ng tingin. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya sinasabi nito. Pero bakit base sa tono ni Jeremy? Puno ng katotohanan at sensibilidad yon na alam niya nagkaroon ng epekto sa kanya. Dahil yun ang totoo, Kuya Jeremy. Dahil palagi mo pinaparamdam sa akin at pinapaalala kung anong pagkakamali ko. Kung anong klaseng tao ako. Balik niya na napataas ang boses. Naramdaman niya ang luha sa mga mata niya pero pinigilan niya yon. Leah, lumapit na sa kanya si Bianca para kalmahin siya. Nandito si Karim sa bahay, baka marinig niya kayo. Kung dito kayo mag-aaway, baka magtanong na magtanong ang bata. Pabulong na pagpapakalma nito sa kanya. Leah, I'm sorry pero nandito lang kami para bisitahin ka. Wala kaming anumang masamang intensyon. Ani naman ni Hunter. Okay, fine. Aalis ako kung yun ang gusto mo. Bahagyang imuko si Jeremy na halatang nagpipigil lang ng inis nito. Nang akmang tatalikod na to nang biglang bumukas ang pinto ng sala. Sinong busy? Jeremy? Halos lumuwa ang mga mata ni Carmelita nang makita nitong binata. Hindi naman nakagalaw si Alfredo at nanatiling mga tingin sa kaharap nito. Daig pa ng mga ito nakakita ng multo. Maging siya at si Bianca ay nagulat nang pumasok sa bahay ang kanyang mga magulang. Hindi pa siya handa sa eksenang yon. Hindi niya alam kung anong gagawin ni Jeremy dahil alam niya may galit ito sa mga yon. Magandang hapon po, bati naman ni Hunter. Napalunok si Carmelita at napakurap naman si Alfredo. Nagkatinginan ng dalawa at saka tumingin sa kanila ni Bianca. Jeremy, ani naman ang kanyang ama. What brings you here, Jeremy? Tanong ni Carmelita na pilit kinakalmang sarili. Kapag kuha na ngumiti si Jeremy at bahagyang yumuko. It's nice to see you again, Tita Carmelita and Tito Alfredo. Bati nito. Long time no see. Alangang ngumiti ang ina niya habang nanatiling tahimik ang kanyang ama.
Kung nandito ka para singilin kami sa kasalanan namin sa'yo noon, pinagbabayaran na namin yon. Seryosong ani ni Alfred at naglakad na palayo. Pasensya ka na, Jeremy. Pinagdikit ni Carmelita ang mga labi nito. I don't know how to react. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ngayon na nakita na kita at ang kalagayan mo, I feel bad. Hindi ko na alam na hahantong sa ganitong lahat just because I want a better life for my daughter. I'm sorry, Jeremy. Pero kung nandito ka para sa kasalanan namin, tanging sorry at pagsisisi lang ang kaya naming ibigay. I'm sorry. Hindi namin gustong maging ganito ang lahat. Nakagat itong pang-ibabang labit yung muko. Halatang pinipigilan itong maiyak. Tumalikod ito at naglakad na palayo. Habol tingin naman si Jeremy. Alangang ngumiti si Bianca kay Hunter at Jeremy. Marahan itong hinimas ang balikat niya. After 7 years, nandito muli tayo't nagkita para ungkatin ang nakaraan. It's been 7 years pero pareho pa rin kayong bihag ng masakit na nakaraan. Komento nito. Humarap sa kanya si Jeremy na animoy nakakikita siya. When I said I'm trying to forget and forgive, I mean it, Leah. Napabuntong hininga si Talia na hindi pa rin bumubukas ang condo unit ni Alex kahit nakailang doorbell na siya doon. Nalaman niya mula kay Bianca na nandoon ang binata kaya kagad niya itong pinuntahan. Hindi pwedeng hindi niya ito makausap. Kailangan nilang ayusin ang gusot sa pagitan nila. Ayaw niya masaktan si Alex. Muli niyang pinindot ang doorbell at nang akmang uulitin niya yon, nang biglayang bumukas at niluwas si Alex na gulugulong buhok at halatang kagigising lang. Alex, ani at ngumiti. Sinuri niyang nobyo mula ulo hanggang pat na pakunot ang noo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Walang emosyong bumukas sa gwapo nitong mukha. Kahit hindi maayos ang itsura, umiwas ito sa kanya ng tingin. Anong ginagawa mo dito? Malamig nitong tanong bago tumalikod at pumasok sa loob ng silid. Sumunod siya rito. Napangiwi siya ng maamoy ang amoy ng alak at makitang nagkalat na bote at pulutan sa sala ng kondo. Nag-inom ka ba, Alex? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kapag mag-iinom ka, you should drink moderately? Ang dami mong ininom. Kumain ka na ba? Bali niya rito nagsasermon. Why are you here? You don't need to worry. I can handle myself. Sagot nito na hindi siya nilingon. Bumuntong hininga siya at muling tinignan ang kabuuan ng makalat na kondo at muling bumagsak kay Alex sa mga mata niya. Alex, nandito ako para mag-usap tayo. To clear things out. Hindi pwedeng hindi tayo mag-usap, sabi niya. Nakagat niyang pang-ibabang labit yung muko. I'm sorry. Sorry kung nasaktan kita. Para saan pa, Leah? You choose him over me? Bakas ang pait at sakit doon. Nasa po niyang sariling noo at bumuga ng hangin. Alex, hindi ganun yon. Hindi ko pinili si Kuya Jeremy dahil ikaw nang pinili ko. Alam mong dahilan ko kung bakit ako nandoon. Kung bakit ginusto kong alagaan siya. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kung hindi dahil sa awat sa konsensyang matagal ko nang dinadala. Paliwanag niya. I need to do this to fix myself, to be free from guilt dahil habang nandito to, araw-araw ko pa rin sisisihan ang sarili ko sa nangyari. Hindi ako magiging masaya. Hindi nakasagot si Alex. Sinuklay nitong buhok gamit ang mga daliri nito at saglit lang siyang tinapunan ng tingin. Naghintay siya sa sasabihin nito pero hindi na umimik pa si Alex. Sumingap siya at bahagyang kumiling. Binalingan niya nagkalat na bote doon. Marahil hanggang ngayon, galit na galit pa rin sa kanya si Alex at hindi man niya ito masisisi kung ganun man ang nararamdaman nito sa kanya. Dahil alam niyang nasaktan ito. Isa-isa niyang pinagpupulot ang mga bote at plastik na nagkalat sa sahig habang tahimik pa rin si Alex. Nagulat na lang siya nang biglang may yumakap mula sa likod niya. Daba niya pananabik at init noon. I miss you, Leah. I'm sorry. Anit at siniksik ang mukha sa balikat niya. Napawi ang lungkot niya. Sumilay ang maligayang ngiti sa labi niya at binitawan ng hawak na bote. Marahan niyang hinaplos ang braso ni Alex. Ako ang dapat na mag-sorry, Alex, dahil hinahayaan ko masaktan kita. Nasasaktan kita dahil sa pagiging selfish ko. Dahil sa kailangan ko ayusin ang sarili ko. Hindi ko intensyon na saktan ka dahil mahal kita. Pero sana maintindihan mo rin kung anong dahilan ko. Marahan niya sabi, I was being immature, Leah, at hindi kita iniintindi. I was hurt because I thought you choose him over me. Natakot lang ako na baka mahal mo pa siya. Na baka mahal mo na ulit si Jeremy. Natakot ako na baka mawalan ako ng lugar sa puso mo at magising akong wala ka na, Leah.
I'm sorry pero hindi ko pala kayang hindi ka makausap. Hindi ka makita't mayakap. I miss you so much, Leah. I love you. Masuyot puno ng emosyong pahayag nito. Napangiti siya. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Alex, at hindi ko ini-invalidate dahil karapatan mong maramdaman yun. Pero sana sapat ako para maniwala ka at magtiwala sa akin. Konting tiis na lang, Alex. Kapag wala ng konsensya sa puso ko, kapag hindi ko na sinisisi sarili ko sa nangyari, babalik tayo sa dati. Babalik ako. Balik niya. Bumitaw si Alex sa kanya at dahan-dahan siyang hinarap. Maghihintay ako, Leah. Hihintayin kong araw na ako na ulit ang pipiliin mo. Na ako naman ang aalagaan mo. Ngumiti at marahang hinaplos ang pisngi niya. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. At sana sapat ako ang pagmamahal ko para hindi mo ko iwan. Dagdag pa nito na tila ba nandoon pa rin ang takot nito. Kaswal siyang ngumiti at tumango. Kapag kuwan ay nagulat siya nang halikan siya nito. Hindi kaagad siya nakatugon sa hindi niya alam na dahilan. Bakit tila may hinahanap siya sa halik na yan? Pumikit siya at sinubukan tumugon sa halik ni Alex. Pero kaagad siyang napamulat nang maalala niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Jeremy. Natigilan siya at kaagad na humiwalay sa halik na yon. Umiwas siya ng tingin kay Alex. Sige na, maligo ka na muna. I'll clean your room. Ipagluluto din kita, Anya. Ngumiti siya at tinulak si Alex papasok ng banyo. Natawa naman si Alex. I want more kiss, Leah. Humarap ito at ngumuso sa kanya. Tinuon niyang palad sa matigas nitong dibdib, umiling siya. No, just take a shower, Alex. Dahilan niya't muli itong giniya sa banyo. Natawa na lang ito at wala nang nagawa kung hindi sundin siya. Oh ma'am, where is Karim? Tanong ni Talia kay Carmelita nang madatnan nila ito ni Alex na nasa labas at nagdidilig ng halaman. Hinarap sila ng kanyang ina. Makahulugan tong sinusuri sila't kapag kuwan ay masayang ngumiti. So okay na kayo? Ngumitit kumibit balikat lang si Alex bilang sagot. Masaya akong malaman na finally okay na ulit kayong dalawa. Sumeryoso mukha ni Carmelita. Siya nga pala, si Karim, inakit ng mga kaibigan, pumunta dyan sa malapit na parke. Masyado ng tanghali, wala pa rin. Ang batang yun, napasarap na naman sa paglalaro. Nababahala niyang sabi. Binigay niya kay Alex ang dala niyang pagkain para sana sa anak. Mauna ka na sa loob. Susunduin ko lang si Karim, paalala niya. Hindi na kailangan, Leah, dahil nandyan ang anak mo, ani Carmelita habang nakatingin sa batang pumapasok sa maliit na gate. Basang-basa ng pawis si Karim kaya mabilis niya itong dinaluhan. Hindi ba't sinabi kong kapag maglalaro ka sa labas, hindi pwedeng abutin ng mataas na sikat ng araw? Tingnan mo, pawisan ka na, basa na rin ang damit mo. Umiling-iling siya at marahang giniyang anak sa loob ng bahay para punasan ito ng pawis at palitan ng damit. Leah, let him play as a kid. Malaki ng anak mo and that's the age where they enjoy their life with their friends. Ani naman ni Alex habang pinupunasan niyang anak ng pawis. I'm sorry ma, hindi ko po kasi namalay ng oras dahil po nag-basketball kami sa court sa may parke. Paliwanag ni Karim. Sumimangot siya. Anak, hindi naman galit si mama dahil naglaro ka. Kaya lang you spend much time outside with your friends at masyado na ring mainit sa labas. Paliwanag niya. Lumapit sa kanya si Alex at tinakbayan siya. You're worrying too much, Leah. Malaki na si Karim and I know that he can handle himself, hindi ba? Tinignan pa nito ang bata at ngumiti. He will be one of the best basketball player in his school. I'll make sure of that. Tito Alex, ikaw po ata ang coach ko. Masayang balik ni Karim habang nakangiti. Nag-appear pang dalawa na talagang magkasundo pagdating sa basketball. Napailing na lang siya. Masyado mong inispoil yung bata Aniya. Hindi pang ispoil ang tawag doon, Leah. Hinahayaan lang natin mag-enjoy ang bata and do the things he want to do with responsibility and limitations, sagot ni Alex. Ngumuso siya at hindi na lang umimik dahil may punto naman si Alex. Pinalitan na lang niya ng damit ang anak. Ma, may lalaki pong lumapit sa akin kanina habang naglalaro kami sa court. Kumunot ang noon niya at nagtatakang tinignan si Karim. Bakit daw? Kilala mo ba siya? Naku anak, hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Kinakabahan niyang sabi. Tama ang mama mo Karim, you shouldn't talk to strangers, segunda ni Alex. Napaisip ang bata. Akala ko po kasi kilala ni mama yung lalaki Siya po yung bisita natin kahapon lalaking nakasunglasses at may kasamang lalaki.
Nagulat nga po ko kanina nung lapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Pagkukwento ni Karim. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig mula kay Karim. Natigilan siya at naramdaman niya ang paghinto ng pagtibok ng puso niya dahil sa halo-halong emosyon. Pinuntahan ni Jeremy si Karim? Paano kung alam na nitong tungkol sa anak nila? Anong gagawin niya? Napalunok siya. Binalot siya ng kaba at takot sa pwedeng mangyari ngayong alam na ng binata ang tungkol kay Karim. Ano kayang gagawin ni Jeremy ngayong nakaharap na niya ang anak nila ni Talia? Dahil sa bata, magbabago na ba ang pakikitungo niya kay Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.